Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, and to our online parishioners who are still with us. Thank you. If you have the time, you can stay for our short Bible encounter, our scripture message from God, SMG Word. And I have mentioned earlier already that we will be focusing on the gospel reading of today from Mark chapter 4, verse 35 to 41. I just felt that it needed more exploration and explanation, primarily because we are in the Jubilee of Hope. Yan. So okay lang po kayo? Yan. May mga nagtanong po kasi sa akin, Father, kung walang salitang hope sa mga ebanghelyo or in the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, I think I mentioned last time that I think only once was hope mentioned in the Gospels in its entirety. The word that is used in Greek is, of course, elpis. I think you're familiar now with the words like tikva, yahal, and also now elpis. Elpis, or the word for hope, was used primarily by St. Paul in the New Testament. And I explored with you the letter of St. Paul to the Romans last time in order to talk about hope in the New Testament. So why? Bakit walang elpis sa Ebanghelyo? Bakit walang hope? No? Walang salitang hope masyado sa mga Ebanghelyo. The Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. We just find it in Luke 24. When the disciples were already sharing the story with a stranger along the way on the road to Emmaus, ang sabi ng mga alagad, we were hoping that he would be the one. Inaasahan pa naman namin na siya na nga, pero namatay naman siya. So doon ginamit yung salitang elpis, or at least the verb of the word elpis. Ang explanation at ang paliwanag ay kasi ang pag-asa ay, as I've said, it's something future-oriented. Yan yung magandang sinabi sa unang pagbasa sa araw na ito, no? In the letter to the Hebrews, sabi ng letter to the Hebrews, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Because of it, the ancients were well attested. By faith, Abraham obeyed. Yan. So yun ang ginamit ng letter to the Hebrews in our first reading. Faith is the realization of what is hoped for. So ibig sabihin, yung hope ay isang bagay na inaasam at inaasahan na hindi pa nangyayari pero alam mong mangyayari. Kaya naman sa mga ebanghelyo, wala pang ganong dimensyon o paghahangad kasi nandun pa sa piling nila si Jesus. So wala pang future orientation because, as I've said, the bridegroom is still with them. Maliwanag po? So, ito pong series na ito na gagawin natin ay tuklasin natin yung hope in the Gospels. Yan. Pero hindi binabanggit yung salitang elpis or hope, pero nandun ang pag-asa sa loob mismo ng mga ebanghelyo na lagi nating binabalik-balikan sa mga banal na misa. So today and the next Saturdays, we will explore hope primarily in the Gospels, but not through the word elpis, but through the stories that give us hope in Jesus. Dahil nga po, ngayong taong ito ay Jubilee of Hope, we will try to go deeper into an understanding of Christian hope. Para naman yung mga wala ng pag-asa, baka sakali naman, mabigyan natin ng kaunting pag-asa. Baka yung mga aandap-andap na ang pag-asa, mabigyan natin ng kahit konti man lang na pag-aapoy ng pag-asa.
even just a very small ember of hope, kahit gaano kaliit, sapat na yun minsan para biglang mag-alab ulit ang ating pananampalataya at pag-asa. My intention in our SMG word for today and the following Saturdays is to rekindle the hope that is in us, especially for people who are already about to give up, who are about to resign from life and from even working hard or moving forward in their life. Hanapin natin ulit, tuklasin natin ulit ang pag-asa sa ating buhay. Amen? Pakitanong ang katabi mo, may pag-asa ka pa ba? Meron naman, no? Meron naman. Kasi napapansin ko po, maraming mga tao na madalas agad-agad sumusuko. Madalas ay pinanghihinaan ng loob. Parang ang hirap silang ibangon, parang ang hirap silang sabihan na, kapatid, may pag-asa pa. Yung kinukwento ko po kanina, yung pare, I don't know kung nakita niyo siya. He's an elderly priest, but so simple and so humble. Nahiya po ako sa lalim ng pananampalataya niya at yung childlike faith ng pare nito. Kasi nung hinawakan niya po yung relic ni Santa Maria Goretti at San Ezequiel Moreno, paraw siyang bata, hinahalikan niya. So I have never seen kasi di ba pag matanda ka na, parang pang bata lang yan, mga pang lay people lang yan. Pero hindi si Father talagang nandun yung kanyang paghangad na gumaling. So yung relic ni San Ezequiel, nilagay niya sa kanyang dibdib at ang sabi niya, pagalingin mo ako, pagalingin mo ako. At believe ako sa kanya kasi minsan may mga pari o may mga tao na pag nagkasakit, ayaw na ayaw mo na mamamatay at mamamatay din lang. Pero yung si Father, kita mo sa kanya yung kagustuhan niya talagang gumaling at nandun yung kanyang paghahangad na gumaling. Yun ang ibig sabihin ng pag-asa. Ang pag-asa ay isang bagay na inaasam mo, hinahangad mo na mangyari at alam mong mangyayari pero wala pa. Pero alam mong nandyan na siya. Yan. So ito yung pag-usapan natin sa umagang ito. Mark chapter 4, 35 to 41. Dalawang bagay muna as a pre-note to our exploration. Una, yung pagpapakalma ng dagat o bagyo ay hindi na ho yan bago kay Jesus. Sa lumang tipan, ang Diyos ay laging gumagawa na ng mga ganitong bagay para sa mga tao. Alam naman natin yan ang nangyari sa panahon ni Noe, di ba? In the great deluge. Yes, the waters filled up the earth and destroyed everything, but also it calmed down after 40 days and nights. Napapakalma ng Diyos ang dagat. Hindi na ito bago sa Diyos. Dahil sa lumang tipan, ginagawa niya na ito. You can find that, for example, in Psalm 89, Psalm 93, and Psalm 107. Nandyan yung larawan ng Diyos na ikakalma niya ang nag-aalimpo yung dagat. Ikakalma niya ang bagyo, ang matataas na alon at malalakas na hangin. Psalms 89, 93, and 107. Secondly, itong pagpapakalma ng dagat na ginawa ni Jesus ay nangyari na rin in a very specific way, nangyari na rin kay Jonah. Yan. So balikan natin si Prophet Jonah, for example. You go back to the book of the Prophet Jonah in the Old Testament. Si Jonah, alam naman natin ay reluctant prophet. Kaya nilagay siya ng Diyos sa isang bangka para pumunta ng Nineveh. So, yan. Similarity between Jonah and Jesus, nilagay sa bangka. Sumakay ng bangka.
Kung titinan natin ang Mark chapter 4 verse 35, makikita natin dito na si Jesus ay isinakay sa bangka ng mga alagad. Babalikan ko yan. Pero punta muna tayo doon kay Jonah. Si Jonah isinakay sa bangka para pumunta ng Nineveh. That's in Jonah chapter 1 verse 1 to 16. So Jesus and Jonah, first similarity, they both sail on a boat, sumakay ng bangka. Pangalawa, both are caught in a storm on the sea. We find that in Jonah chapter 1 verse 4 and 11. So, naandun yung sumakay ng bangka at binagyo sa bangka. And number 3 similarity, Jonah and Jesus, they were both found asleep. Parehong natulog sa bangka. You find that in Jonah chapter 1 verse 5. Number 4, both are accompanied by frightened sailors or fishermen. May kasama sila sa bangka na mga natatakot na mangingisda. You find that also in the first chapter of Jonah, verse 5. And number 5, both groups of sailors call upon the Lord for deliverance. Nung makikita nilang malulunod na sila, pareho silang humingi ng tulong sa Diyos para mailigtas. Yung mga kasama ni Jonah sa bangka na mga mangingisda, yung mga kasama ni Jesus sa bangka na mga alagad niya. And both Jonah and Jesus are instrumental in bringing about a great calm. Si Jonah, pinakalma ang dagat, at si Jesus din, pinakalma ang dagat. Another similarity, and the sailors in both stories of Jonah and Jesus marveled at the power that came out of Jonah and Jesus for that matter. So here, Jesus is given to us as a new Jonah. Siya ang bagong Jonah na pinadala ng Diyos para paalalahanan ng mga tao na magbalik loob. Pero para sila'y magbalik loob, ipinakita ni Jesus, pinakita ni Jonah, ang kapangyarihan ng Diyos sa bagyo. So let's try to go back to it. Ano yung similarity ni Jonah in Jonah chapter 1, 1 to 16, and Jesus in Mark chapter 4, 35 to 41. Number 1, sinakay sila sa bangka, nakasumpong ng bagyo sa bangka, natulog sa bangka, may mga kasamang mga mangingisdang takot na takot, at humingi ng tulong sa Diyos para mailigtas. At sa pamamagitan ni Jesus and Jonah's prayer, both became instruments of great calm. And then the sailors, the fishermen, all marveled at the power and the outcome of the miracle. So bakit ko po binalikan ito si Jonah? Kasi binibigay sa atin si Jesus dito sa Mark chapter 4 as the new Jonah, which is more powerful. Si Jonah was able to calm the storm through his prayer, but Jesus commanded the storm. So let's go to Mark chapter 4, 35 to 41. Bakit ito ay isang kwento ng pag-asa? Ito'y isang bagay na makikita natin sa buhay natin. Unang-una, ang buhay ng tao ay katulad ng larawan ni Jesus at ng mga alagad na nasa bangka na binabayo ng pagsubok at alon at bagyo at unos. In our life, there are always storms. Nabanggit ko kanina na iba-iba ng resulta ang bagyo sa buhay ng tao. Some people come out better, others come out bitter. So storms in our life are expected. The important thing really about storms is what kind of person comes out of the storm.
It's not really the storm, but what kind of a person you become after the storm, if at all you're able to weather the storm. Storms have something that draws something from us that calm seas cannot. Yung mga bagyo, kung titinan mo siya sa isang paraan, pwedeng makita siya sa paraan na may mensahe siya, may magandang binibigay siya, may magandang resulta din kahit mahirap. So, in general, how do we look at the storms in our lives? Do they cripple us and destroy us? Or do they strengthen our resolve and commitment to trust in the Lord? What is the role of the storms, or what are the effects of the storms in your life? Pwede po bang magkwentuhan muna tayo? Yan. Pakikwento nga sa katabi mo, anong epekto ng bagyo sa buhay mo? It could be the literal storm, or it could be the spiritual, emotional, relational storm that happened or it's happening in your life. Nakakaawa yung nangyari sa Amerika, no? Yung yung helicopter tsaka yung commercial plane na nagsalpukan sa, kung kailan malapit ng lumapag, tsaka naman na aksidente. Parang ang hirap tanggapin, no? Dahil maraming mga bata pala doon sa eroplano, maraming mga young athletes who were in the plane na bumagsak and no survivor at all. Yan. Parang may maganon tayong karanasan sa buhay natin. No? Maraming mga pagkakataon na yung bumabagsak. Hindi lang bumabagsak, nalulunod pa. Kasi bumagsak sa sa ilog eh. Yeah, in the Potomac River yata yung So ganon madalas na nangyayari sa buhay ng tao. Bumabagsak at nalulunod. So ang tanong ay, what happened to you in the storm? Are you able to come out of it? So sa tanong pa lang na yun, baka ayoko na hong umusad pa. Baka magandang manatili na lang tayo dun muna. No? Ano ba nangyari sa akin sa bagyong ito? Nagkaroon ng sharp turn, nagkaroon ng U-turn ang buhay ko. Dati-rati, cruising lang ako, di ba? Cruising. Sarap. Banayad ang paglalakbay. Maganda naman na nangyayari. Tapos, all of a sudden, everything shifted. Everything just changed. All of a sudden, you can't recognize your life anymore because things are not the way they used to be. Nagbago na lahat. And sometimes, we cannot adjust to the newness or to the changes that are happening in our life, and a lot of times we think that instead of moving forward, we are being stuck or we are sinking. Hindi na nga tayo nag-move forward, stuck pa tayo, at hindi lang basta stuck, nalulunod pa. Meron po tayong isang parishioner na kausap ako lately na gano'n ang pakiramdam niya. Father, ang ganda-ganda ng plano ko po na magsaserve po ako sa parish, tutulong po ako sa inyo sa mga gawain dito sa simbahan. I already set my mind to help, and offer my resources, my gifts to the parish and to whatever it is and wherever it is that I am needed. Yan ang sabi niya, Father, I was already set na tutulong po ako sa inyong parokya, gagamitin ko kung anumang talentong meron ako, my presence, my resources, my gifts, my talents, etc. Then all of a sudden, she found out na meron pala siyang sakit.
Kailangan niya mag-undergo ng chemotherapy, kailangan niya magpagamot. At sabi niya, Father, ang ayos-ayos ng intention ko na mag-serve. Tapos ngayon, na-discarrel lahat dahil may sakit pala ako. And I was telling her, baka yan ang service mo sa parokya? Your service is not in the active ministry. Your service is in your powerful witness of hope, of faith. But maybe you're not doing anything for anyone in the parish, but by your faith, by your hope, by your courage and perseverance, you're doing more service to us than anyone else. So we were trying to grapple with, gusto kong mag-serve, pero nagkasakit ako, so anong service ang pinapagawa sa akin ni Lord? At ang sabi ko sa kanya, ang service na pinapagawa ni Lord sa iyo ay ikaw ang maging saksi sa pag-asa. Maging saksi ka sa panalangin, maging saksi ka sa pananampalataya. Mas mahirap yun because you are a martyr, a witness to faith more than any one of us. Sometimes we don't know why our life suddenly makes a U-turn or a shift or a change of direction or a change of pace. And we think that this storm is meant to derail us in moving forward or in achieving our goal or our dreams. No, I'd say no, not at all. Maybe that interruption, maybe that storm is really meant to teach you something about your mission. It is not to frustrate you in your mission. It is to teach you that could be your mission. That storm. Yung po yung verse 35. Introduction pa lang po ako ha. Kasi iisa-isahin natin verse by verse yung so wala pa tayo sa topic natin. Nasa introduction pa lang tayo. Ang labo talaga ni Father. No? Sabi, konti lang abutin na naman tayo. Anyway, verse 35. On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. That's verse 35. Anong sabi ni Jesus? Tumawid tayo sa kabila. Ang linaw ng plano. Tatawid. Di ba tayong mga tao, may plano tayo sa buhay Meron tayong dreams. Pupunta tayo dito, gagawin natin to. Ang linaw, let us cross to the other side. Verse 36, and leaving the crowd, they took him with them, just as he was in the boat, and other boats were with him. So ito nangyari po. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, let us cross. Pero anong ginawa ng mga alagad? Nangialam. Binuhat si Jesus, nilagay sa bangka. Nagsasalita pa lang si Jesus ng plano. Anong ginawa ng mga alagad ng bida-bida? Dinala agad, pupunta pa tayo sa kabila. Sige, sakay na. Siguro, saka mamadali ba? Na ang may plano ang Diyos, pero ikaw naman, bida-bida ka sa buhay mo. Sige, tatawid ba ka mo? Sige, tumawid. Sakay na agad. Nakita niyo po yung nuance sa verse 36? Kasi sa version ni Matthew, si Jesus po ang sumakay ng bangka. Sa version ni Mark, yung mga alagad yung pinasakay si Jesus sa bangka. Verse 35, Jesus proposes. Verse 36, the disciples had something in mind. Minsan ganyan sa buhay natin, no? Na may plano ang Diyos sa atin pero pinapakialaman mo Sabi ng Panginoon sa kanila, tawid tayo. Ang sabi ng mga alagad, akala nila, alam na nila yung plano, sige, tatawid pala, sakay ka na sa bangka. Siguro tinulak si Jesus, sakay ka na agad. Para maiwanan natin yung mga tao. Eto na, verse 37. And a great storm of wind arose,
and the waves beat into the boat so that the boat was already filling. Ang linaw ng pangarap, tatawid tayo. Pero may mga taong nagmamadali sa pagtawid, ayan tuloy, dumaan sa bagyo. Sa buhay ng tao madalas, laging may bagyo na haharang doon sa pangarap. At sa pangarap natin na yon na naaantala dahil sa bagyo, nagmamaktol tayo. Naiinis tayo. We get frustrated, we get disappointed, and we just lose appetite and hope. And we just say, ba't ganun? Ang ganda-ganda na ng plano, tapos nagkakaganito pa. Di ba ganyan sa buhay natin? Ang linaw ng plano, let us cross to the other side. Ibig sabihin, o sige, mag-migrate tayo, punta tayong Amerika, punta tayong Canada. Hanggang ngayon, di ma-approve ang visa mo O kaya, mag-a-apply ka sa trabaho na to, gusto ko sa trabaho na yan. Hindi ka nga matanggap-tanggap O kaya, nag-board exam ka, no? Gusto mo maging abogado, gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, pero ilang beses ka nag-try. Wala pa rin. Diba, minsan sa isip natin, ang linaw ng plano natin, we set our heart and mind to something, and we think it's that easy to achieve it or get it. And we come to the realization of life that maraming sa mga plano natin hindi pala ganun madaling makuha. Hindi pala lahat ng mga prutas na tinitingnan natin ay mapipitas. Hindi pala lahat ng mga pangarap na gusto nating maabot ay agad-agad nandyan na. Maraming mga bagyo, alon, hangin, nahaharang sa plano na yan. Kaya nawawalan ng pag-asa ang marami. Dagdagan pa ni Jesus. Dinagdagan pa Verse 38. Binabagyo na nga sila, but he was in the stern, asleep on the cushion. Binabagyo na nga, nalulunod na, lumulubog na yung bangka, at tutulog pa. At maraming beses, ganyan ang pakiramdam natin, natutulog ba ang Diyos? Teacher, do you not care that we perish? Parang wala siyang pakialam. But look, saan natulog si Jesus? Anong bahagi ng bangka natulog si Jesus? He was asleep where? In the stern. What is stern in the boat? Nasaang bahagi ng bangka ang stern? Nasa harap o nasa likod? Ang stern ay nasa tabi ng steering wheel. Ang stern nasa likod. Nandun yung timon. Sa bangka, ibig sabihin, akala mo natutulog ang Diyos, pero sa totoo, nandun siya sa timon. Hawak niya yung timon. Hawak niya yung steering wheel. Pero bawal matulog, syempre, pag nagdadrive ka. Si Jesus natulog Kaya ako nga, hindi lang dapat sleeping Saint Joseph. Meron din tayo dapat na sleeping Jesus. No, itaboy nyo kay sleeping Saint Joseph. Baka merong sa inyong gustong gumawa ng image na yan, no? That's also a good image to us. Katabi ni sleeping Saint Joseph, si sleeping Jesus. O di matulog na kayo pareho. So ginaya rin ni Jesus yung tatay niya. Tutulog-tulog din sila. Pero alam niyo po ang ibig sabihin ng sleeping Jesus? Ang ibig sabihin nun ay walang problema na hindi dapat magpatanggal ng tulog mo. Ang unang nawawala pag may problema ang tao ay tulog. At pagka hindi ka natutulog, yan, may mga doktor tayo dito, pag wala kang tulog, anong unang-unang humihina sa'yo? Yan, humihina ang iyong capacity. Yan, alam niyo na mga doktor yan. Kailangan matulog ka.
Kailangan matulog. Kasi para lumakas ang resistensya. Pag hindi ka na natutulog, you are susceptible, vulnerable to what? To all kinds of diseases. Kasi mahina na ang alin? Ang resistance mo. So anong ginawa ni Jesus na practical advice sa bagyo? Yan. Huwag dapat mawala ang tulog. Sabihin mo sa sarili mo yan, mawala na lahat, huwag lang ang tulog. Minsan nga, okay lang na hindi ka nakakain eh. At least nagpa-fasting ka pa eh. Pero yung tulog, hindi dapat mawala ang tulog. Kasi yung tulog ang nagpapalakas sa atin. Pagkasabi sa katabi natin, matulog ka naman. Ang eye bags mo, masyado na So Jesus slept where? In the stern. Ibig sabihin, akala nila tulog na walang pakialam, pero sa totoo, hawak ni Jesus ang timon, kaya wala dapat ipag-alala. He was asleep and then he awoke. Nagising siya and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Mga kapatid, ito yung pag-asa. Ang pag-asa sa Ebanghelyo ay hindi natutulog ang Diyos, oo, para turuan tayong matulog sa problema, pero gumigising din ng Diyos para sabihin sa atin na, oo, itulog mo, pero harapin mo din. Haharapin din natin yan at magtitiwala tayo na pakakalmahin ng Diyos ang bagyo na yan, ang malalakas na hangin na yan, ang matataas na alon na yan. God will calm the storm in our life. He is awake. Ibig sabihin nito, this is already a preview of the resurrection. Ang sabi po ng mga dalubhasa, natutulog si Jesus kasi parang pinaparamdam niya sa kanila na darating ang panahon na akala nyo, ako'y wala na, patay na, pero mabubuhay ulit. This is a preview of the resurrection of Jesus. In the midst of the storm, he could be lying and apparently dead, but in truth, he will awake, he will rise, and he will calm everything. The metaphor that Jesus is trying to explain to them, or the process that Jesus is trying to introduce to them, is the process of the Paschal mystery. The process of sleeping and dying, and then rising and waking up. Remember, this is Mark chapter 4:35. Katatapos lang ipaliwanag ni Jesus ang parable of the sower and the parable about the seeds na tinatanim, nahuhulog, namamatay at umuusbong. Katatapos lang ng explanation ni Jesus ng parable about the seeds and the mustard seed. Ngayon, binigyan agad ni Jesus sila ng halimbawa na ako yung buto na iuhulog, mamamatay, pero uusbong at magbibigay pag-asa. At yun ang paulit-ulit na kwento na nais ipaintindi ni Jesus sa kanyang mga alagad, na ako'y natutulog pero hindi ako patay. Ako'y nahihimlay pero ako'y babangon din. At yun din ang mensahe sa atin ni Jesus, na tuwing may bagyo, itulog mo lang yan. Pero sa pagtulog mo ng mahimbing, kailangang bumangon ka din at magtiwala ka na kakalmahin ng Diyos ang malakas na hangin at bagyo. That's hope. Hope is to sleep in the midst of the storm, not because we don't care or we give up, but because we know that when we sleep, He will wake us up and He will calm everything in our life. Ibig sabihin nito, kapatid, kalma lang. No? Ang hindi natutulog, laging tuliro. Ang hindi natutulog, laging balisa. Laging mainit ang ulo. Ang hindi natutulog, pumapangit. Kaya nga, ako tingin ko
dapat habang dumadami ang problema, mas lalo tayong nagpapaganda. At ang magpapaganda sa atin ay hindi yung parlor or spa. Ang magpapaganda sa iyo ay ang maayos na tulog mo. Marami sa atin hindi na natutulog ng maayos eh. Very practical ang sinasabi ni Jesus sa atin. Matulog ka naman. Pasa Diyos mo na yan. At maganda nga, gawa tayo ng sleeping Saint Joseph at sleeping Jesus Christ. Pagtabihin mo yon at itabi mo sa pagtulog mo para haplos-haplosin mo at sabihin mo, Saint Joseph, tutulog na ako tulog na tayo. Jesus, tulog na tayo. Amen? And then, verse 40, he said to them, why are you afraid? Have you no faith? Ayan. Sinasabi sa atin ni Jesus, ba't ka natatakot? Natatakot ka ba na mawala lahat yung mga pinundar mo? Natatakot ka ba na mawala ang reputasyon mo? Natatakot ka ba na mawala ang pangarap mo? Natatakot ka ba na mawala lahat yan na pinagpaguran mo? Why are you afraid? What are you afraid of? Why are you terrified? Have faith. I cannot emphasize this more than enough. The Lord is telling us, whatever circumstances of life we are in, the Lord is telling us, why are you afraid? Have you no faith in me? Trust in the Lord. Trust in the Lord. Why are you afraid? Yan, sa may sakit, why are you afraid? Sa mga hindi alam kung paano susolusyonan ng problema nila sa buhay, why are you afraid? So hindi po ito, hindi po ito pambobola ni Jesus. Mas lalong hindi ko po ito pambobola, hindi naman akin galing to eh. Ano po ito? Pangako ni Jesus sa atin na panghahawakan natin at ito yung pag-asa natin. I will not be afraid. I will not be afraid because Jesus is on the boat with me. Nasa bangka siya. Kasama natin sa bangka. Kung malunod ako, damay siya. Ba't ako matatakot? Hindi niya hahayaan yon na malunod ako kasi siya ang magliligtas sa bangka. And they, verse 41, and they were filled with awe and said to one another, who is this that even wind and sea obey him? Filled with awe, namangha sila. Siguro dapat dumating din tayo sa buhay natin na maraman natin yung kamangha-manghang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. We need also to recognize and to be awakened to the reality that God is doing something awesome and magnificent in our life. He is always doing some miracle in our life that only if our eyes are open, if our heart is trusting, then we realize and recognize that Jesus, who is on the boat with us, is doing something great, is performing a miracle in my life today and every day. Miracles are happening in my life because Jesus is on the boat with me. I am not sinking and I will not perish. I will not be afraid. I will not be terrified because Jesus is on the boat with me. Ito po yung logo ng Jubilee Year. Napansin niyo po? Nakita niyo yung logo ng Jubilee Year? And I'd like to end with that. Ang logo ng Jubilee Year ay isang bangka na nasa maalong dagat. At ang maalong dagat na yon ay simbolo ng mga problema ng pinagdadaanan ng mga tao. Thank you, Ate Lea. That logo of the Jubilee Year, lakbay pag-asa, ay hindi nangyayari sa lupa. Saan yung paglalakbay isinasalarawan? Hindi sa land travel, sa sea travel. Maalo ng dagat at merong merong anchor ang bangka. At sino yung anchor ng bangka? Ang krus ni Jesus na kaligtasan natin. Kaya kakapit tayo sa Kanya.
So wala mang salitang elpis sa Ebanghelyo ni Saint Mark, pero nandyan ang larawan ng pag-asa. Kumapit kay Jesus. Siya ay nasa bangka sa gitna ng maalong dagat at siya ang makakapitan natin na magiging anchor ng ating buhay, pagmumulan ng pag-asa. Kapit, kumapit, hindi tayo malulunod. Jesus will save us. Pakisabi sa katabi natin, kapit. Kapit po tayo. Kasi huwag kumapit sa patalim. Kumapit sa krus ni Jesus. Kasi yung krus ni Jesus ang ating pag-asa. The cross of Jesus is our hope of glory, our hope of salvation. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you. Let us continue our pilgrimage of hope in this Jubilee Year of Hope 2025. Next week, panibagong kwento ng Biblia naman ang tingnan natin na konektado pa rin sa pag-asa. Salamat po sa inyong pakikinig.